So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, phone comparison tayo ulit between sa mga iPhones na pwede natin ma-purchase sa Green Hills. So ang topic natin is the iPhone 14 Pro versus the iPhone 14 Pro Max. Ano kaya magandang iPhone na pwede natin ma-purchase? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. For today's video, another phone comparison na naman tayo at ang topic natin is very interesting nga. So this is iPhone 14 Pro versus the iPhone 14 Pro Max. So itong dalawang smartphone na to ay napakalakas, napakaganda, and of course, sobrang sleek yung mga design nitong mga smartphones na to. So yun nga, unang-una sa baba tayo bibili ng mga legit iPhones. Wala na iba kundi sa mga binavlog nating shop. Unang-una kay Ate Maya sa CMB Gadgets Stall XA07, ZMB Cellphone Accessories kay Ate Net, and of course, Maling Gadget Shop. Don't worry, yung mga shops nila or yung link ng mga shops nila nasa description box. Check nyo na lang kung interested kayo mag-PM or kung interested kayong bumili ng mga iPhones. Hindi lang naman po 14 Pro and 14 Pro Max ang available. Meron tayong mga iba't ibang iPhones doon. Sabihin nyo lang na panood nyo dito sa vlog. Automatic yan, 500 pesos cash discount ay bibigay ng mga shops na yan. So, pricing naman tayo. iPhone 14 Pro and 14 Pro Max, lumabas yan dito sa Philippines noong year 2022, October 2022. And ano tayo niyan, nag-purchase tayo niyan or nag-avail tayo niyan ng mismong release date. Hindi pa ako nag-green hills noon. So nung pre-order tayo sa PowerMac noon, yung alam mo yung mismong date talaga, may reservation pa. 14 Pro Max noon, nasa 92,000 pesos for the 256 gigabytes ata yun. Yes, 256 gigabytes. Tapos 14 Pro is nasa nasa 70 to 80,000 pesos sa iPhone 14 Pro. So super duper expensive talaga yung mga iPhones nung lumabas. Pero ngayon, 2 years na sila, 2 years nang nakakalipas at sobrang affordable na sila. Kumbaga, compare mo kasi nung suggested retail price. Ngayon, makakuha na lang kayo ng iPhone 14 Pro for as low as 39,500 pre-lab, 128 gig, 39,500 to 41,000 pesos. 256 is 43 to 44,000 pesos. So, ang layo na ng difference niya compare nung lumabas siya, di ba? But don't worry, yung mga for sale naman ng mga pre-lab sa Green Hills ay mga naman yan, mga magandang condition, lalo na doon sa mga nire-recommend natin shop. Kasi yung ginagawa nila doon, check talaga nila na mabuti para syempre iwas hassle din. At meron tayong 14 Pro Max na nagkakalaga ng 45,500 to 46,000 or 47,000 for the 128 gigabytes. Tapos for the 256 is 49 to 50,000 pesos. Sobrang layo nga nung lumabas. So, yun, nakikita nyo naman na medyo mababa na. Marami rin ako nakikitang question about sa iPhone 16 release. Sinasabi nila, Lods, pag lumabas ba yung iPhone 16, bababa ba yung iPhone 14 or lahat ng iPhones? For me, wag muna kayo mag-expect. Kasi kung talagang legit na gusto nyong bumaba yung presyo, next year talaga bababa yan. Kasi ganun yung napansin ko. Nung lumabas pa nga yung iPhone 15 series last year, tumaas pa yung mga older units kasi mas naging in demand. Lalo na, syempre, mas expensive yung mga 16 series, mas naging in demand yung older units, mas gusto nilang bilhin yung older units kasi super expensive nga yung mga bago. Kaya hanggang mura pa, hanggang wala pa yung 16, ito na yung chance yun na bumili rin kasi malayo yung difference nila mga J-Vlog. Kasi nung lumabas yung 15 Pro Max nun, naging in demand yung brand new na 14 Pro Max. So be honest ako rin, nung lumabas yung 15 Pro Max, bumili ako ng brand new na 14 Pro Max. Kasi ang laki nung binawas niya compare sa SRP. Konti lang naman yung yung difference ng 15 Pro Max and 14 Pro Max. Tapos malaki yung yung binaba ng SRP yung suggested retail price or yung presyo sa Green Hills. Tapos nung nawala na ng stock yung 14 Pro Max, yung naging in demand siya, medyo tumaas yung price ulit ng 14 Pro Max sa brand new. Kaya hanggang mura pa mga J-Vlog, bumili na kayo. Dahil wag muna kayo umasa na pag lumabas ang 16 Pro Max or 16 series ay bababa po agad-agad ang mga prices sila. Usually next year yan, bababa talaga. So, yon. Unang-una is the advantages. Siyempre, when it comes sa advantages, clear winner.
ang 14 Pro Max. Kasi siya yung top of the line sa 14 series. So magkakabatch lang to, 14 Pro and 14 Pro Max. Same na Pro. Pro model, same powerful. Don't worry when it comes to chipset or performance, same Apple A16 Bionic chip. Sa screen display or sa display quality, same na same, Super Retina XDR OLED display. Nagkakatalo lang to sa screen size. Siyempre, mas maliit ang iPhone 14 Pro, 6.1 inches. iPhone 14 Pro Max is 6.7 inches. At ang isang pinagkalayo rin nila ng specs is sa battery. Kung gusto nyo ng mas malaking battery, syempre, go for the iPhone 14 Pro Max. The iPhone 14 Pro is 3,000 plus milliampere. The 14 Pro Max is 4,000 plus milliampere. Ganon din yung na-experience ko dito sa mga units ko. Saan na ba yung mga units ko? So, meron ako ditong daily driver ko ngayon, syempre, the iPhone 15 Pro Max and the iPhone 15 Pro. So, kumuha ko syempre nung dalawang screen size, 6.1 and 6.7. Syempre, sobrang layo ng performance ng battery ng Pro Max compared sa 14 Pro. So, yan yung huge advantage ng 14 Pro Max sa 14 Pro battery. Kaya kung isa kayong consumer na all-in na, kaya kung gusto niya talaga masulit yung pinaka top of the line ng 14 series, definitely go for the 14 Pro Max. Pero meron kasing mga consumers na ayaw yung mga malalaking screen size. Tulad ako, yung mother ko, hindi naman mahilig sa mga malaking screen size smartphone, kaya mas piniprefer nila yung mga smaller screen size. Kaya siya, gamit niya is 13 Pro. Kaya marami rin magkakagusto sa 14 Pro. Pero yung siyempre, may pumapasok sa isip nila, ano ba pinagkaiba kung kukuha ko ng 14 Pro compare sa 14 Pro Max? Yun lang po, napakasimple. Screen size and battery. Pero, hindi naman matik na pag kinuha nyo 14 Pro, mabilis malobat. Hindi naman ganun. Kumbaga, mas matagal lang malobat ang Pro Max. Pero when it comes sa battery rin ng 14 Pro, okay rin naman kasi naka-optimize naman yan. Optimize naman yung chipset nila. Optimize naman yung battery dahil sa OS. Dahil si iOS, syempre meron yung machine learning. Kumbaga, pinag-aaralan niya yung pattern ng paggamit nyo. At yun yung nag-result ng medyo nagtitipid sa kata. At yun din yung nag-result to save battery. So, okay naman din yan. When it comes sa gaming, don't expect na tatagal to na isang araw. Even the Pro Max. Lalo na syempre sa battery nila. At pag straight kayo naglalaro, mabilis talaga malobat, few hours lang. Pero ito marami pa rin marami pa rin ako napapansin na nagdedepende sa battery health. Ulitin ko, parati sa mga video ko, wag masyado kayong mag-focus sa battery health. Kasi to be honest, mapaparanoid kayo pag parati kayong tumitingin sa battery health. Inaano niya na bagong bilhin niyo, bakit ganito, bumabagsak agad, ganyan. Wag niyo na lang tignan kasi talagang sasakit ulo niyo. Kung first time na lumabas yung mga battery health niya, syempre ako binabantayan ko rin yan. Pero yon, habang nagre-research ako, napapansin ko na hindi naman talaga huge impact ang battery health performance ng iPhone niyo. Kasi ang parati nyo pa rin titignan pag bibili ng smartphone is the battery capacity itself at the battery health. Kasi mga ka-J-Vlog, lahat po ng iPhone, nagsisimula yan sa 100% battery health na merong iba't ibang battery capacity. For example na yan, iPhone 12 mini, 2,200 mAh. iPhone 14 Pro Max is 4,000 plus mAh. Lahat yan nagsisimula sa 100% battery health. Kasi minsan yung mga ibang consumer, akala nila, pag mataas ang battery health mo, matagal malobat yung smartphone mo. Pero itong instance dyan, bumili kang 12 mini, 100% battery health. Nagulat ka, ba't ang bilis malobat? 100% battery health naman. Siyempre po, titignan nyo rin yung kapasidad ng iPhone nyo. Tuto lang ang battery niya, mabilis talaga malobat yan. Even the iPhone 12. Kasi marami rin ako nakikita sa comment section about sa issue ng iPhone 12 na mabilis malobat. Definitely, mabilis talaga sila malobat. Kasi ang battery nun is 2,800 mAh. Matagal silang malobat nung lumabas sila sa market kasi sila yung fresh na iPhone na merong mas optimized doon sa chipset na yon. Syempre, 4 years na lumabas ang iPhone 12, mayroon na pong mga lumalabas sa software update na mayroong mga bagong features na nag-require ng consumption ng battery, kaya mas bumibilis silang malobat compare nung binili nyo nung una. So, yan lang mga J-Vlog, quick information about sa mga battery health and battery capacity. When it comes sa camera, definitely pareho sila maganda. Pareho sila ng specs, huwag kayong mag-alala. Same na 48 megapixel main, 12 megapixel ultra-wide camera, and 12 megapixel telephoto lens with LiDAR scanner. Support naman ng rear at front camera ng 4K resolution up to 60 FPS. And sa resolution, Super Retina XDR OLED display with Dynamic Island. So sila po yung unang-unang mga iPhones na nagkaroon ng Dynamic Island
Kaya, so nagde-decide, ano bang bibilin? Magpo 14 Pro, 14 Pro Max. Kung ako tatanungin, ako bibili right now, syempre, I'll go for the 14 Pro Max. Mas gusto ko yung experience lahat. Or dun ako sa pinaka top of the line ng lineup. Pero, don't worry nga, when it comes sa 14 Pro, makukuha nyo rin naman ng same performance ng 14 Pro Max sa camera, display, chipset, and sa OS, syempre. Kaya don't worry, kung ano naman din na makikita nyo performance, bilis ng 14 Pro Max, ay makikita nyo rin naman at makukuha nyo sa 14 Pro with smaller form factor but smaller battery. So ito yung side-by-side comparison ng 14 Pro Max and of course the 14 Pro. So syempre pareho lang sila na merong stainless steel design. Ayan, pareho sila merong stainless steel design. Syempre mas malaki yung 14 Pro Max, 6.7 inches versus 6.1 inches. Parehong merong stainless steel design. Ayan. Pareho lang naman ng build quality overall. Pareho lang naman ng 14 Pro and 14 Pro Max. Pero yan yung kanilang size comparison. Ayan. Di ba? Mas malaki talaga ang 14 Pro Max. 48 megapixel pareho ng rear. Pareho ng placement, may LiDAR, flash, pareho. Parehong matte glass, parehong stainless steel. Power button nasa right side. Sa taas naman ng smartphone na tayo makikita. Sa left side is ring and silent toggle, volume rocker, and yung SIM tray. Sa baba naman is nandito yung lightning port and yung speaker grill. Siyempre, 14 Pro is merong dynamic island. Ayan. Ito yung screen size sila, pinagkaiba. Ayan, 6.7 versus 6.1 inches, di ba? So, sa mga hilig sa maliliit na smartphone, ayan. So, ito yung pinakamalaking smartphone, of course, sa 14 Pro Max. Pareho namang XDR OLED display. Camera, try natin. So, sa photo, kung makikita nyo, pareho naman merong 0.5, parehong 2 times optical zoom, 3 times optical zoom, hanggang 15 times optical zoom. Parehong 4K 60 FPS, parehong merong cinematic mode. Ayan, and yung portrait nila is parehong pwedeng gamitin yung telephoto lens. So, hanggang 3 times yung telephoto lens. So, pareho lang naman when it comes sa camera and all. Lahat pareho lang ang 14 Pro and 14 Pro Max. Ayan. So yun lang mga J-Vlog. Hopefully nakatulong itong ating phone comparison sa inyo kung nagde-decide kayo between the iPhone 14 Pro and the iPhone 14 Pro Max. And definitely, maganda silang dalawa mga J-Vlog. Mas naging mura na nga. Yung iba, mas piniprefer pa nga itong series na to compare sa 15 Pro and 15 Pro Max. Dahil of course, unang-una sa build, titanium versus stainless steel. Mas iba piniprefer yung stainless steel design compare sa titanium build. Pero, let's face it, yan na talaga ang magiging face ng mga Pro series na titanium. Pero may bali-balita na ang 16 Pro and 16 Pro Max ay magiging glossy ulit ang finish ng titanium. Abangan na lang natin yan kasi maraming ayaw dun sa brush titanium design. So, syempre abangan na lang natin yan sa September 11. And yon, kung interested kayong bumili ng 14 Pro and 14 Pro Max, check nyo na lang po yung link ng mga shop na nire-recommend ko sa Green Hills, 100% legit. At sabihin nyo lang na panood nyo sa vlog, automatic yan. 500 pesos cash discount ang bibigay ng mga shops na yan.